Ginagawa mo? Hello everybody, like what I said, hintayin nyo itong review nito at panoorin ninyo kung kayo ay nagbabalak bumili ng Z200X. So itong unit na to gamit ko na kahapon pa at ibabalik ko na maya maya lamang, you know, Yamaha oh. So this is the official ride review of this Z200X. Matagal nang nailabas tong Z200X na to. Aray ko, nakakagat ko yung pisngi ko. Ang sikip pa rin ng helmet. Last year pa na ilabas itong Z200X na to, no? 2019 version. And ngayon ibibigay ko sa inyo ang aking second impression na. Second impression. So ngayon ibibigay ko sa inyo yung review ko para sa motor na to. So bali, ang gagawin ko na lang ibibigay ko sa inyo kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung na-experience ko sa motor na ito. Dahil mabisa rin ang motor na to, no? Kaya lamang may mga known issues siya, no? May mga known issues na talagang kung gusto mong bilhin to i-consider mo yung mga issues na yun, no? Baka na unti yung camera ko para makita nyo kasi. Speedrun! Tailgate. Ngayon is bibigay ko sa inyo kung ano yung mga gusto ko sabihin para sa motor na to. This is the official review or ride review, whatever. Kung namang maririnig nyo sa akin pawang makatotohanan to at base sa experiences ko at naobserbahan ko. So maganda kasi kung magre-review kayo ng motor, hindi lang isang araw sa inyo. Maganda na gamit nyo at least 2 days. Kasi sa 2 days pwede mo nang malaman talaga, or pwede mo na, or kapang-kapa mo na yung motor na i-review mo. Dami riders So lahat na masasabi ko dito sa motor na to base sa na-experience ko at base sa mga known issues na kailangan nyo i-consider kung gusto nyo bumili ng Z200X. Dahil mabisa rin ang motor na to mga katoto, nagsasabi sa inyo. Malakas siya for a 200cc. Power wise siya, matipid din naman, okay din. I think it's probably going around walang nga naman tong jeep na to. I think probably kaya na itong mag-go up to 32 kpl pataas or 30, something like that. Kasi kapag pa siya ginagamit 3 bar pa rin. Matipid. So ngayon uumpisahan ko yan sa power. Okay, yan naman yung gusto nyong unang malaman no? Kung okay ba ang makina, kung okay ba ang performance ng power. Ibigay ko sa inyo yung mga naramdaman ko sa motor na to. First of all, sa power, okay siya, power wise. Malakas tong motor na to. As if na single cylinder pa rin naman siya, kasi 200cc pa lang din naman tong motor na to. And ang napaganda kasi dito mga katoto, way back ng mga model na I think 2018 pababa, yung mga model ng Z200X is OHV, pusher rod pa yung nagda-drive sa valve, sa rocker arm, okay? Ngayon, nung 2019, nung nilabas na nila to, ginawa na nilang single overhead cam. Mamaya ipapakita ko sa inyo, no? Mga toto, walang auto blip to manual blipping po ang ginagawa ko, alam nyo naman yun. Para sa mga matagal nang nagbumotor alam nyo naman siguro yung manual blipping na yan. Dahil wala tayo nun, gawin mong manual. So let's get back to the topic. So itong motor na to ayos na ayos for the price, no? Considering na malakas talaga yung power niya, may bubag at may bubaga rin talaga. Ngayon,
kung nagbabalak kayong bumili ng Z200X, may mga bagay lang or may mga known issues lang kayo na dapat i-consider. Kung gusto nyo talaga, para sa akin lang din yung opinion na to para sa akin. Yung sinasabi kong power na ito is yes, yun nga, single overhead cam na siya. Yes, single cylinder and oil cooled pa rin to. Oil cooled ba to o air cooled? Di ko alam. But hindi pa naman masyadong prone sa overheating to, no? Depende na lang sa riding condition and riding temperature and weather na gagamitin nyo siya. At depende na lang din kung kailan kayo or gaano kadalas kayo nagme-maintenance ng motor. So ayun, power wise siya mga katoto. And sa pyesa naman, sa spare parts, yan ang lagi yung tanong, kung madali bang humanap ng pyesa. No, po, madaling mahanap ang pyesa nito dahil halos lahat ng Japanese brand na motor kasukat niya. Okay, halos lahat ng Japanese brand or any other brand out there, halos kasukat nga yung ibang mga pyesa, no? Maging sa spare parts or engine parts, whatever, kasukat niya, halos kasukat niya. Doon pa lang, okay na, wise na tayo doon. And then sa seating position naman, okay, mababa to mga katoto, seating position na tayo. Mababa tong motor na to, okay, mababa. I almost flat-footed and 5'3 lang ako or 5'4 ang height ko, but almost flat-footed ako sa motor na to. Kung bibigyan ko kayo ng background, kung gusto niya ng Ninja 400 or Z400, hindi nalalayo ang seat height nito doon. Mataas lang talaga yung CC ng Ninja 400 at malaking motor na yun kumpara dito. Although malaki na rin naman tong motor na to, yet mabigat na rin. Mabigat na rin talaga siya. At isa pa doon yung nakadagdag sa bigat niya is, I think nabago na rin yung frame nito or ganito pa rin yata yung frame niya, pero may nag-improve ng konti sa frame niya, okay, sa frame, sa body chassis, which is nice, may nabago, no? And by the way, shout out Papi JFL, thank you for lending me this bike again and again. Hanap lang ako ng spot, no? So sa seat height, okay siya, ano siya, height friendly siya para sa mga maliliit na taong kagaya ko. Although marami naman akong abot na matataas na bike, pero napaka height friendly na itong motor na to at hindi naman siya ganun kabigat, no? Hindi mo naman siya dadalhin, hindi mo naman siya bubuhatin, ira-ride mo siya. Yung sinasabi ko lang na mabigat kapag hindi ka sanay sa sport bike or entry level sport bike na naka down right position. So ito kasi binaba pa ni Papi JFL, ayan, no? Binaba niya na to yung fork, binabaan niya na yung handling position nito kasi nga medyo hindi pa niya siguro abot, and I understand. Kaya medyo nahirapan lang ako sa kanya sa traffic kasi sumobra naman yung pressure sa unahan. But then okay naman siya. Hindi siya bad, hindi siya bad. Okay lang. Tapos punta naman tayo sa suspension na itong motor na to. Sa suspension, okay na okay itong motor na to. The suspension are working fine, very very fine. Kahit malubak, tapos kapag smooth, okay na okay. Smooth yung suspension niya, in short, okay, wag kang mag-alala. Hindi ko alam kung napalitan na yung rear suspension nito or stock pa rin, but then okay siya, approve. So yung mga nakikita nyo nga, mga nagtitingkadang golden bolts dyan, nakayayamanin bolts na po ito, no? At ito na ano na po, at ito na modify na ni Papi JFL. So naka Brembo caliper na siya, Brembo brakes, ayan. Anding naka Brembo na siya mga katoto, kaya it looks good. Kaya lang mas naging agresibo yung preno niya sa unahan. Talagang pag nagpe-preno ko, eto, ayan o, one finger na lang kasi sobrang agresibo niya. Hindi ko alam ano series ng Brembo to, itong Brembo calipers niya, pero it looks nice. Kawig siya nung kinabit ni Kuya Nudge dun sa ZH2. So again, pupunta lang tayo saglit sa gulong. Yan yung lagi kong sinisita or lagi kong pinupuna pagdating sa mga bagong motor or kahit anong motor na itatry ko. Gulong, syempre. Wala kang confidence sa isang motor kapag alam kong hindi branded ang gulong or kapag alam kong hindi quality yung nakakabit at hindi makapit. Wala kang confidence. Kaya ito, hindi ko siya binabanking talaga. Speed run lang, ganun lang, pero never ko siyang inilin down or never akong nag-push pagdating sa mga corners, no? So chill ride lang ulit to. Mamaya mag speed run tayo. Pagbibigyan ko kayo, may clip ako kahapon, isasangat ko na lang dito. Welcome to Twin Lakes, yeah? So pasensya na at medyo nahirapan ako magsalita. Kailangan minimal lang yung buka ng bibig ko kasi nakakain ko yung pisngi ko, magkakasingaw na yata ako. Sobrang sikip pa rin ng cheek pads ko.
nitong HJC ko nung CS15. But then I'm thankful kasi okay na okay siya. Medyo struggle lang ako ngayon kasi yun nga, mahigpit pa siya. So yung gulong nito is hindi branded, alam ko na yan. Syempre naka-stock tires pa to. So malaki pa rin discomfort ko sa gulong nito kahit mainit na siya, no? So kung may una ka talagang papalitan sa motor, please magpalit ka muna ng gulong. Kasi for the sake of your safety, okay, sa daan, wet or dry, rain or shine, kailangan kapit yung gulong mo at anytime, especially in emergency time, in emergency braking, mga palusong, mga zigzag road, kailangan makapit yung gulong mo, okay? Woo! Go! Next thing na gusto kong pag-usapan dito is the quality of the parts. So, sa quality ng mga parts, base sa observation ko, no? Base sa observation ko. Ito ngayon, etong 2 days na nasa akin tong motor na to, no? Yung quality ng mga steel, ng chassis is okay. Ang kulang lang talaga dito sa motor na to na gusto kong ma-improve or suggestion ko na i-improve pa nila is the design of the mugs. Kasi para sa akin, hindi pa masyadong catchy yung looks ng mugs niya, okay? And also yung disc brake, I think kailangan may improvement siya kahit kaunti. Kasi tingin ko, ewan ko lang, para sa akin nanto para sa akin lang, opinion ko lang. Tingin ko yung disc brake nito hindi pa ganun kaganda, okay? To the mere fact na naka-dual piston siya. Liko tayo dito. So dual piston yung caliper nito sa harap at likod. Disc brake parehas, no? Yung preno sa likod okay lang. I think naka-stock na calipers to sa una kasi napalitan na yung master caliper eh. I think nung una pa lang okay naman yung brakings nito. But then sabi ko nga may tamang usage tayo ng braking. You have to be skillful with that kasi lagi mo naman gamit yung motor mo. At siguro naman konektado kayo ng motor mo, no? But then kung bibili kayo nito, well, okay na for the price, value for the price, okay na, worth it na siya. Uy, ang galing, nilagyan na nila ng mga damo-damo yung hinukay nila dito. Share ko lang, no? Dito na ako sa may papuntang Lemery Diversion Road. As always, yeah, sa 2 days kong nagamit tong motor na to na rin yung comfort level ko sa kanya. Although may ginawa akong ibang adjustments, sinabi ko naman sa may-ari. So recap lang natin sa engine, power wise, okay, may ibubuga tong motor na to. Although hindi pa siya 4 valve, so I think kinonsider din nila yun kasi to lesser the fuel consumption. So kapag naka 4 valve kasi to, manigurado malakas sa gasto. Kasi carb type pa to, okay? Ewan ko kung may FI na neto, sana may lumabas na FI, ewan ko lang din. Pero I'm hoping na may ilabas sila na FI sa motor na ito. Bibigyan ko kayo agad ng ratings ko sa motor na to. Para sa akin, 8 out of 10. Okay, 8 out of 10. Considering na marami kang papalitan agad kapag ka bumili ka nito, or kung gusto mo man lumain yung mga sasabihin kung kailangan mong palitan okay lang naman. Pero syempre, value for the safety, magpalit ka na ng mga pesang dapat palitan dito sa motor na to. Although brand new to, okay? So balik tayo sa seating position. Sabi ko nga, naka down right position to. So may IBS feature tong motor na to. Alam nyo ba yung IBS feature? Yun yung ipit backlog syndrome. Opo, pagka so kailangan mong i-grip yung tank. Ayan dito. Teka lang, hindi mo makita Kailangan mag-grip ka sa tank para hindi ka masyadong umisod sa unahan. Kasi pag nangyari yun, may ipit yung egg balls mo. Kailangan mo ingatan yun. So ito na mga katoto, tumabili ako saglit dito kasi maganda yung spot dito. At tahimik, walang masyadong tao, although nasa tabi ng daan. Ngayon mga katoto, pupunta na tayo sa mga issues, no? So ilan sa mga known issues na itong motor na to, at ilan issues din na kailangan nyo i-consider kung gusto nyo talaga bumili ng Z200X. Kailan baka bumaliktad So and base din sa observations ko, may ilan ako nakitang downside. So although sa mamaya babanggitin ko na lang, may ilang issues din ako na naobserbahan, no? Nasa akin to for 2 days. So babalik na rin to maya maya. Tinatapos ko lang tong video na to. So first things first, sa speed mga katoto, okay naman siya. Ang problema kasi pag nag high speed ka na sa kanya, mararamdaman mo na yung vibrations niya sa handlebars, okay? So yun yung known issues nito because of the ball race, okay? So kalimitan talaga, or I think mostly nang nakabili ng Z200X is pinalitan na nila yung knuckle bearing. So okay naman siya sa low speed, not beyond 100. Okay naman, wala ka pa masyadong mararamdamang vibrations. May minimal lang.
na talagang mararamdaman kang vibration. So, nung tinatap speed ko siya is, although napakagat ko pa siya ng 130 kph, hindi ko na kaya yung vibration sa handlebar. Although, kaya pa talaga ng power. Kasi mostly, sa mga napanood ko dating review ng mga Z200X is, nakaka 150 pa sila or 150 plus whatsoever. I think, may binago na lang din sila pagdating sa CDI at carburetor. But then, this bike is okay. Considering kung all stock kung all stock ang usapan, okay siya. So, tinanggal lang kasi ni Papi JFL yung side mirrors na, kaya pinalitan nito kasi medyo nakayayamanin bolts na siya, nakayayamanin setup na to. But then, di natin pag-uusapan yun. Gusto ko yung performance ng bike, okay? Pag-usapan natin yan. So, sinasabi ko kanina is suspension wise, okay? So, eto, ibinaba niya na ng, ewan ko kung ilang inch to. I think 1 inch or ilang millimeter. Binaba niya na ng ganang kababa kasi para bumaba din yung seat height, no? So, pagdating naman sa ibaba, hindi naman siya ganun kababa yung wheelbase niya. Kung titignan mo dito, hindi siya ganun kababa yung sa wheelbase. So, bumaba lang din siya because of that kasi binaba niya nga yung fork niya. Then sa suspension is okay. Suspension wise to mga katoto. Maganda yung playings ng suspension niya. Right at the same time, advantage mo kasi naka-inverted forks ka na, no? So sa likod, I think stock pa to kasi kulay red. So yun yung combinations niya. Red. And ayan, sinasabi ko dual pistons yung calipers niya. Well, I think naman sa mga gantong motor talaga is kailangan ng dual pistons. But sana okay yung playing ng dual piston, no? Kasi mostly sa mga dual pistons ang nagiging issue ng caliper nila is nag-i-stuck or hindi talaga naglalaro yung isang piston. Para nag-steady na lang siya. Yun yung mga known issues sa mga calipers dual piston. So naka-SE project na to, kaya tunog big bike na talaga. Sobrang lakas niya, grabe, naririndi nga ako kanina. Kaya tumigil na ako dito kasi naririndi talaga ako. So mamaya papakita ko na lang sa inyo, mag-speedrun na lang ako mamaya. But then sabi ko nga, hindi ako nakapag-redline sa motor na to, hindi ko ni-redline kasi syempre respeto na lang din. Although sinabi niya sa akin kahit walwalin ko daw okay lang. Pero hindi ko kaya yung vibrations, hanggang 130 lang ako. Although kaya pa niyang ibigay, mahaba pa yung limit ng RPM, mahaba pa talaga yung kaya niya. Ang naobserbahan ko lang siguro dito is talagang kailangan napakalayo ng buwelo mo kasi hindi niya ganun kabilis ma-reach yung top speed niya, okay, or yung red line ng RPM niya. Hindi siya ganun kabilis. I think may mga 4,000 to 3K RPM pa yung hindi niya maaabot na kailangan diretsuhan talaga yun, or sobrang haba talaga dapat ng stretch kung itatry mo yung top speed niya. All stock naman yun, okay? Binago lang naman dito is mga accessories, mga katoto. Then next is, pinaka nagustuhan ko rin dito is that yung color texture niya is ibang-iba comparing sa mga unang labas ng Z2X, okay? Kasi yung pagka-blue nito, kung mapapansin nyo, buhay na buhay, okay? Hindi ko alam anong tawag dito sa blue na to, pero it's almost malapit na sa kulay ng MotoGP blue na medyo dark blue na candy blue, something like that. Kasi dati yung pagka-blue nito is hindi ko talaga trip, okay? Yung mga unang versions, this is the Z200X, no? So, ayan, sinasabi ko kanina, SOH din na sa mga katoto, single overhead cam, which is yun yung in-improve sa kanya, kaya mas lumakas pa siya talaga. And I like it. Kailangan naman talaga single overhead cam na kasi yan na yung standard natin pagdating sa motor. So, sa tank capacity mga katoto, I like it din kasi 13 to 14 liter siya. So, 'di ba? So, consider mo na rin 'to kapag na full tank mo, syempre bibigat yung motor mo kasi 13 to 14 liters 'yan eh. But then, matipid naman siya sa gasolina. Okay, matipid siya. Sinabi ko naman sa inyo kanina yung estimated na kilometer per liter sa fuel consumption niya, and I think okay naman siya. And I think mamimit niya 'yon kasi talagang matipid siya. And 3 bar pa rin siya kahapon, 4 bar 'yan nung ginamit ko sa Santa Cruz. Ngayon nandito na ako sa Lemery, 3 bar pa rin. So, matipid, maratrat din naman ako. Tapos I'm stuck in traffic. So sa footrest okay siya. Ito okay naman yung footrest ng position niya. So sa iba nga lang motor, kung sasabihin mong entry level na sports bike, mas mataas pa dito yung position ng footrest. This one, okay? And to the mere fact na ganito na yung position ng footrest niya, no? So ganito na yung shifting knob niya. Ang na-observe ko lang talaga sa kanya, or considering na bago pa tong Z200X na to ako, is that ang ganit pa ng cambio niya. Ang tigas pa ng cambio niya, no? I think naman na okay naman yan pag tagal-tagal kasi 3K Odo pa lang talaga tong motor na to. 3K pa lang siya.
Nasa 3 plus pa lang yung tinatakbo niya. So, no consider ko yun. Kaya ganyan pa yung cambio niya. Although, mahirap talaga hanapin yung neutral, mga katoto. Struggle ako pagdating sa traffic talaga. Ang hirap hanapin ng neutral. Tapos, back na tayo. Nandito na tayo sa paint job, no? Sa paint job, okay naman eh. Maganda na siya. This one is the very standard pagdating sa mga, alam mo na, upper level na kulay. Kasi okay na siya, tingnan nyo, ah. Although siguro, may sasuggest ko na lang, gawin nila metallic yung blue nila eh, no? Okay na eh. Pero yung pagka-blue niya is okay na. Unlike before, yung mga blue dati. Unlike before, yung mga blue dati, talagang literal na blue lang. Alam mo yung plain na blue na talagang mapapaghalata mong low materials. You know what I'm saying? So, ayan, ito yung looks niya sa unahan. That's it. So, sinasabi nga kanina sa inyo mga katoto, ang ayaw ko lang dito or ang suggestion ko lang na gusto ko nilang or na gusto kong i-improve nila is the design of the mugs. Kasi para sa akin, hindi pa siya catchy para sa looks na yan, okay? Para sa akin na, para sa akin. So, syempre, considering na entry level na sports bike to, I think may improve pa naman yan yung mga looks na yan. Kasi may nakita na rin ako nagpapalit ng mugs. So, siguro, nagets din nila yun. Okay na rin yung back ride footrest. Mataas lang nga lang siya. And this one, ito yung na-notice ko, guys. Ito, diba? Gumagalaw siya mga katoto. Kasi, ang lock niya lang is nasa gitna. Okay, nasa gitna lang yung lock niya. Tapos, may 4 lang siya na rubber damper for it na lumapat yung seat towards the chassis, no? So, kaya gumagalaw siya kasi isa lang yung lock niya. Single lock lang, nakaganon lang yan. And other thing, known issues pa rin tayo mga katoto. This one, tong fairings na to. So, hindi ka naman nag-aangkas, okay lang din. Pwedeng hindi mo na problemahin to. At least hindi magagasgas tong part na to. So marami nang gumawa ng or marami nang nag-modify ng plates dito. I think gumawa sila ng bracket dito, parang support dito, so that kapag may umangkas, hindi na pe-press itong part ng fairings na to. Kasi yung back rider mo umupo dito tapos hindi naman siya kasing payat mo or hindi kasing payat ko. I'm telling you na talagang mauupuan niya to. Madadali niya to. And tendencies masisira yung locks niya sa loob and then bubuka na siya. So ngayon, talagang maluwag talaga yung mga locks niya. You know what I'm saying? Pero kung single ka lang naman, okay lang yan. Pares lang tayo. Be proud, no? So, tinanggal na ni Papi J-Fel yung rear fender niya kasi hindi rin naman effective yun. Much better talaga na tanggalin mo yun kasi design lang talaga yun. Mas okay nga siyang ganun eh. Mukha siyang ninja. So, this one is for aerodynamics na isa rin din napapansinin ko din kasi tiga mo, gumagalaw siya, which is siguro naman hindi naman siya rinig, hindi ko naman siya naririnig, kaya lang pagka sobrang lakas na nung vibration, naririnig ko na siya sa loob ng helmet ko. Itong mga maluluwag na fairings na to. So maraming nag-modify na nga ng gaya na sinasabi ko yung mga nagbaback-ride. Marami na nag-modify kung paano nila susolusyonan na hindi madadali or hindi na ulit masisira to. Yung iba nagpapa-refiber, which is a very good choice kasi mas matibay yun. Pinapa-refiber nila yung loob tapos dinidikit na nila yan and then so that's it. Not a big deal, not a big issue. Gagaya nga na sinasabi ko, kung gusto mo magka Z200X or kung gusto mo to kailangan mo lang i-consider yung mga known issues niya kasi madali naman paltan. Yun nga lang, sabi ko nga gagastos ka pa rin kahit paano, no? So kung gusto mo talaga why not, diba? But then sa power wise, okay na okay to and nagandahan ako sa chassis niya. Look at this one. So pag tinanggal mo yung flarings, okay na okay siya. This one, yeah, kung titingnan mo yung frame niya is okay. Talagang entry level sport bike na yung design ng chassis niya, no? So Brembo calipers, ito yung sinasabi ko kanina. Tignan mo naman, napakaganda. It almost look like na talagang pang entry level na big bike na talaga to, ha. Grabe ka, Papi JPL, landiin mo tapos naka quick throttle siya, kaya malakas na talaga yung arangkada niya. Unting piga ko pa lang kanina, grabe, bumibigay talaga siya. So, next thing, sabi ko nga, disc brake, suggestion ko lang din, sana may improve nila sa mga susunod na Z200 or Superleggera 200. Yun yung pangalan niya sa ibang bansa, no? Sana lang may improve pa rin sila dito kahit papaano, no? Kasi tingnan mo naman yung disc brake niya, I think wala lang, para sa akin ng medyo substandard. I mean sa looks okay lang din, pero I think sa material is medyo substandard talaga, no? So syempre brakes yan, kailangan mo mag-ingat. You better have to replace it with some so overall, kung tatanungin nyo ako, would I recommend this bike to you?
I said, yun nga, kung gusto mo magka Z200, kailangan mo lang i-consider yung mga known issues para mapamahal ka sa motor na to. And for the price itself, it is very worth it. Worth it na worth it ka na. Tong Z200X na to ito yung bagong labas ng Z200X. Again, yung gulong, magpalit ka na hanggat maaari. Although bagong-bago pa yan, although napaka-spiky pa na, but yung compound ng material na ginamit is hindi namang ganun ka-quality, di ganun pa rin, okay? May dulas ka pa rin mararamdaman at delikado ka sa mga basang road, okay? So, let's look up the design. Good thing na lang na mangyayari sa dito kung gusto mong pagandahin to is that marami nagmo-modify ng front cowlings nito. Ginagawa nilang Ducati Panigale yung looks nito, yung unahan nito. So maraming front cowlings. Ito isang set, mga nabibili ng gano'n, marami na nagmo-modify na, mga nagre-refiber. Talagang ginagawa nilang looks ng Ducati Panigale. And isa lang din sa mga suggestion ko na sana is meron ng cover tong part na to. Since tiga mo, 'di ba? Kitang-kita mo naman. And the last thing napapansinin ko dito para sa motor na to is that the quality of the plastics of the fairings. Okay, although maganda na yung kulay niya. Okay, maganda na yung kulay niya. Pero sana lang, no, pinaganda din nila yung kulay. Sana sinama na nila yung quality ng plastics. Okay, ito yung fairings na kailangan mag-ingat ka talaga eh. Although talagang maganda na yung kulay niya. Okay, maganda yung kulay niya mga katoto. Parang Yamaha blue na siya. Pero kailangan mong ingatan talaga yung fairings niya na wag mapatuong kahit konting pressure, alam mo yun. Kasi yet wala akong masyadong tiwala pagdating sa quality nito kasi yung plastics niya is medyo standard. Alam niyo naman yung mga standard plastic materials, hindi siya ganung katibay talaga. And you really have to consider that. And really have to take care of that, okay? So the rest is okay. So ang mapapansin nyo na lang dito for the last one na sasabihin ko sa inyo mga katoto, na marami nang nagmo-modify nito at ginagawa nilang Ducati looks kasi almost the same or almost inspired by Ducati yung pagmumukha nitong motor na to sa Ducati Panigale. Well, this is an entry-level sport bike na 200cc and yun talaga yung goal nila. So pinagkaiba lang kasi sa Ducati Panigale, kung gagayahin mo talaga yung looks niya is yung seat hindi talaga ganito, okay? Medyo naka-upright talaga to and then paganan. So pag tinignan mo siya sa malayo, mas mataas talaga yung tail niya, okay? Unlike dito na medyo, alam mo na yun, inspired lang sa mga naked bikes. Kasi yun lang, slight lang siya na pataas. Kaya seat height friendly siya lalo sa ating mga Pilipino. So ito na yung cockpit view. Cockpit view. So ito yung mga panels niya, mga control. You have your kill switch here. Switches ng ilaw. So battery operated po lahat ng ilaw nito mga katoto. Isa sa nilagay nilang feature netong Z200X is the USB port. So papansinin ko lang din to kasi if ever na alam mo na yon, kasi kailangan mo talagang ingatan tong USB port na to kasi tingnan mo diba, na-open mo lang siya ng ganyan. So hindi ko pa siya tinetesting but I think okay naman siya, pero you have to take care of the springs and the lock. You have to take care of the springs and the lock ng takip na yun kasi tingnan mo, diba, halimbawa abutin ka na masyadong malakas na ulan tapos nawala yan, so it will prone to you ng short circuit. Another thing na medyo gusto kong i-improve nila dito is the wirings, okay? So makikita mo yung wirings niya dito sa part na to, ayun o. Yan, this one. Yan, yung wirings na yan is for the switches lang naman. So okay lang, kaya lang kasi, 'di ba? Di ba? Para lang good looking, 'di ba? Okay na yun eh. So improve mo na rin yung pag-wiring, 'di ba? Kasama na yun eh. So ito okay naman, stick naman. Ito lang talaga isa, medyo nahaltak siguro siya, but then gumagana naman lahat. So this is how it looks like. It's panel meter. Yan, kung kita nyo man. And that's it. You have your fuel bar here, fuel meter, and clock, and your odometer, and yun lang, RPM, and pass lights. Yes, may pass light po siya. Ito yung pass light niya mga katoto. And may choke pa rin siya, no? May choke pa rin siya kasi carb type nga siya. So yun lang, that's it. Napakasimple lang naman ng panel meter niya mga katoto. You only have just these two buttons here, kung nakikita nyo man, the clear and mode. So yun lang yung mga pipindutin mo sa kanya. And overall this bike, yes, I love it. Sabi ko nga 8 out of 10 kasi you have to consider yung mga known issues niya. Number 1 is the knuckle bearings. Yung ball race niya
as much as possible palitan mo na, or kung di ka naman nagta-top speed, okay lang. Kaya lang kasi sa traffic, nararamdaman ko na rin siya na medyo mahirap i-turn. And usapang mahirap i-turn, limitado rin ang kanyang turning radius. Okay? So ito lang siya. Di ba? Oh, di ba? Just like malapit siya sa turning radius ng R15 eh. Gantong-ganto rin yun eh nung ginamit ko. So kung mag-U-turn ka, kailangan mo ng malaking space. Kasi niliteral talaga na entry-level sport bike tong motor na to. Ayan o. Kaya yan lang yung turning radius niya. The mere fact na malapad talaga yung tangke niya kasi nga 13 liters to 14 liters yata to. Good for a long ride, good for a long ride. Kaya kung bibili ka nito, worth it for the price and value for the quality, okay na rin naman. And sa performance mga katoto, let the bike speak for itself. Sinasabi ko nga lagi sa inyo yun. And sa quality, 50-50 lagi yan. Kung maingat kang tao or kung maingat kang owner na rider, dude, tatagal at tatagal ang motor mo. Okay, nasa sayo yan kung paano maalagaan yung motor mo, yung maintenance, kung ano yung mga kailangan mong palitan, the tires, disc brake, brake fluids, caliper, whatever, brake pads. So tatagal at tatagal yung motor mo as long as maingat ka. So tignan mo, 2 years na tong motor na to, pero I'm glad na nabigyan ako ng opportunity na i-ride to. Maraming salamat ulit, Papi JFL, shout out. So you have this kill switch. So yun, let's get back to the road, no? Sobrang ingay talaga niya mga katoto. Yung mic ng GoPro ko, pag sa mic kasi ng GoPro, nililess noise niya na yan eh. Binabawasan niya na yung noise nan. Pero pag dito sa literal mong narinig to, grabe, napakalakas. Akala mo talaga 400cc yung dala mo or 650. Grabe. Mabisa tong motor na to. Pero seryoso mga katoto, hindi bias na review to ha. Sinabi ko naman sa inyo lahat yon seryoso. Lahat yon base sa observations ko sa motor na to for 2 days. At base rin sa mga issues na talaga niya way back a lot of years, kasi marami ng owner ang nag-modify ng Z200X. So kung ayaw mo ng review na to, okay lang naman, pwede kang pumunta sa ibang review. At least eto sinabi ko sa inyo yung mga qualities at issues at performance. Ang simple ko na sinabi na okay to, na power wise to. Well, to the mere fact na malakas talaga itong motor na to, kahit ganito pa lang to, kahit hindi 4 valve to, malakas talaga siya, may ibubuga. You got the power for the price. Nakakatoto, ako na nagsasabi sa inyo. So, dudugtungan ko lang tong vlog na to ha, about sa ride review dito sa Z200X na to, no. Kung ako tatanungin nyo, would I recommend this bike to you? Well, if you want some entry-level sport bike na affordable ang price, yet quality na rin naman, well, this bike is gonna be one of your choices. It could be one of your choices, diba? Kung gusto mo talagang mag entry-level na sports bike or whatever. So 3 days kong nagamit tong motor na to, at 3 days na pa sa akin to, na-extend pa ng isang araw. Again, maraming salamat Papi JFL for trusting me for this opportunity na maka-ride ditong Z200X, kasi gustong gusto ko rin talaga magkamero nito, kasi nga entry level sports bike na siya mga katoto. Ngayon, sabi ko nga, pwedeng maging choices mo to, no? Pwedeng maging isa sa choices mo to na 200cc, yet napaka affordable ng presyo. So naka SC Project 5 na to, kaya ganito kaingay mga katoto. And marami na rin modifications talaga to. Itong motor na to mga katoto, maganda ang performance. Ako na yung nagsasabi sa inyo. Power wise ang motor na to, and may ibubugat mga katoto. Kung gusto niya talagang ma-testing, or kung gusto niya talagang mapatunayan yung tunay na potential nito, may konting modifications lang kayo na gagawin, like replacing the ignition coil, then magtatanggal kayo ng limiter sa CDI or replace it with the racing CDI, and the rest is tires, gearing ratio, dun na lahat madadala yon mga katoto. And dadagdagan ko lang yung rating sa bike na to. So overall sa bike na to, ang rating ko, sabi ko nga, is 8 out of 10, no? 8 out of 10. Pero sa performance at experience mga katoto, 10 out of 10. So dalawa yan ha. Overall traits ng bike is 8 out of 10 sa akin. And then yung performance at experiences mo to feel
a real sport bike, nandito sa motor na to, andito. Grabe tong motor na to mga to, mabisa to. Sa lang sabi ko, masarap siya dalhin, yet may IBS feature, the Ipit Backlog Syndrome. So kailangan mo consider yun kung gusto mo talaga mag sports bike, no? Kasi alam mo naman, huwag ka na masyado mag-demand kasi ganito nga lang presyo nito no? Although marami na rin talagang nagagandahan sa kanya. At ipapakita ko sa inyo yung itsura nang ako yung nakasakay. Kasi isa pa sa mga gusto ko sabihin sa inyo mga katoto ay dumidepende rin talaga sa nagdadala yan, no? Kung paano ka magiging astig na tignan on a sport bike, okay? Kasi nasa nagdadala talaga yan. Ngayon kung yung height mo ay 5'4 pababa or 5'5 pababa, well, para sa akin lang para sa akin, opinion ko lang to, para sa akin okay na okay tignan sa itong motor na to. Kasi ito, ipa-flash game picture ko sa inyo. Tignan nyo naman na kahit ako nagandahan sa itsura ko dito. Talagang napakastig ng forma ko dito, no? Akala mo talaga naka-big bike na ako. But then anyway, Ninja 400 pa rin yung pangarap ko. Gusto ko lang talaga magkameron nito as an entry level sport bike na 200cc. So yun lang overall mga katoto. At magkita-kita tayo sa susunod na episode. Panoorin nyo dahil ito pa rin yung motor na dala ko. Nagmamabagal lang ako kasi nasa biyahe ako. Dahil sinangat ko lang to. This is the third day of this video and the third day of this Z200X sa akin. Kaya maraming salamat Papi J Fel dahil pinairam mo ko. Dahil pangarap ko talagang ma-ride to. At pinangarap ko rin magkameron ako. Pero tight budget pa tayo. Pero malalaman natin yan, no? So yun lang mga katoto. At kung bago ka pala sa channel na to, please kindly hit that subscribe button below. And like, share, comment if you like this video. Kung nagustuhan mo man tong review na to kahit napakahaba or medyo mahaba, hindi ko alam kung gaano kahaba talaga to. Maraming salamat kung tinapos mo tong video na to at mabisa ka. Yun lamang, no? Hanggang sa muli mga katotot. Maraming salamat. Again, happy 2nd anniversary sa aking channel, sa aking munting channel at sa aking munting page. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode mga katoto. That's all for today. Keep safe everyone. Wag na lumabas kung di kinakailangan. Take a bath, brush your teeth, wash your hands and sanitize all the time. And I'll see you guys on the next one, yeah? Woo! Pahabol ko lang, no? Stabilize talaga yung handling niya. For the views. That's all for today. Baboosh for the second time.